Magandang araw mga ka-farmers. So bali update po ngayon dito sa aing talong na Calexo F1 na pang 28 days na po na simula na inilipat tanim. So bali schedule niya ngayon mga ka-farmers sa pagpapakain o pag-a-apply ng abono. So update natin yung ratio ng ating abono mga ka-farmers at kung anong abono yung gamit ko dito. So same pa rin yung Unique 16, bali isang lata po sa 16 liters po na tubig at kalahating lata po ng Nitrabor at saka kalahating lata po ng Dupos, yung 0-20-0. At yung paglalagay naman po sa kanyang puno, isang lata lang din naman po ng sardinas. So yung lata po na yung maliit po mga ka-farmers, kasi meron pong malaki. So yung maliit pa lang po. So ganun pa rin po yung abono o yung ratio na pinapakain ko po dito sa talong, na yung edad niya po ay 28 days or 4 weeks. So mag-isang buwan na. At unti-unti na rin po na nagkakaroon siya ng mga bulaklak. Kahit titingnan natin siya mga farmers, no, pandak siya. So parang hindi siya lumaki. Pero kung papansinin naman natin yung kanyang dahon at saka talbos, okay naman. Yan, healthy naman siya mga farmers. At sa nagtatanong yung kung ano nga daw po yung in-spray ko po dito sa pamatay damo. So yun na po yung sinasabi kong glucose. So yung timplada ko po kasi sa 16 liters na sprayer ay isang lata po ng sardinas at saka kalahati. Kung mayroon naman po tayong 2100 na abono, so pwede naman tayo mag-mix. Isang lata po ng 2100 at saka isang lata lang po ng glucose. So sa akin kasi dahil wala akong pang mix na 21, kaya ginawa ko po siyang isang lata at kalahati para sigurado mga ka-farmers, no, na tumalab kagad. So pwede naman isang lata kung maganda naman yung panahon at mainit po. So dito kasi timing kasi mga farmers, yung pag-i-spray ko ay medyo pagkahapon umuulan-ulan, kaya tinatapangan ko po yung pagtimpla. So ito yung area na nalinis ko na. So kung yung previous video ko, napansin nyo dati na masyadong masukal po ito at makakapal po yung damo. So ngayon pansin natin na malinis na siya. So ito po yung sinasabi ko dati kong tinamnan po ng sitaw at saka pipino. Ayan, hindi ko po naman yan naubos sa kalinis. May natira pa, ilang plat pa mga farmers. So yung natira, hakutin ko pa yan mamaya at saka susunugin kasi sumikat yung araw. At pagkatapos ko naman po dyan mag-abono, so mag-i-spray ako dito ng pamatay damo. At saka mamayang hapon mga ka-farmers, na schedule ko po dito sa pagtatanim. Kaya ngayon mamaya sprayan ko na po ito ng pamatay damo at saka mamayang hapon ay fungicide. So meron kasi na babalita na may low pressure at saka bukas daw papasok ng par at magiging bagyo. So Berdina, paano ba yung pangalan nun? So nakalimutan ko. So hindi naman nabalita mga ka-farmers na kalakasan po siyang bagyo, no. So mas maganda yun na ulan-ulan lang para madiligan po itong ating tanim na talong. So ito naman yung po yung nauna kong itinanim na ilang puno na lang po natira dahil nga po sa nakandamatay. And unti-unti na rin po na dumadami yung kanyang mga bunga at saka bulaklak. So yung abono ko na ginagamit na dito mga ka-farmers ay yung winner na. So yung Yara winner. Tapos nagmi-mix lang ako ng halimbawa sa 16 liters mga farmers ay isang lata po ng winner at saka kalahating lata po ng Nitrabor. Tapos yung pagpapakain ko sa kanyang puno ay 3 lata po yan. Yan.
So unti-unti na rin yan mga ka-farmers na dumadami po yung kanyang mga bunga. So bali mag-aabono lang muna ako dyan sa pangalawa kong tanim. Tapos mamaya kapag gumanda yung panahon, hindi uulan, so tatanim ulit ako ng talong. So bali na-estimate ko na yon, nasa mahigit lang po yun, 250 mga ka-farmers. So ayos na yan, unti-unti lang na dumadami yung tanim ko, kahit hindi siya masyadong sabay-sabay. Tapos meron ulit akong bagong punla doon. Yan, yung sita ko mga farmers, at unti-unti na rin po yan nagkakaroon ng mga bunga, at dumadami na rin po yung kanyang mga bulaklak.